So maayong adlaw. So doon na kita yung mga nabatian nga mga tao nga misulay sa pagdaot sa gingharian. Gani doon na kita yung mga membro nga labi na gayud katong mga luya in town ang panghunahuna o dali ra kayo madiktahan sa lain nga mga tao or sa ilang mga silingan. Usahay ang uban maluya o ang uban gani naundang pa sa ilahang membership. Pero hinoon, adjutay lang. Dili kayo daghan. Siguro diri sa usa ka barangay nalay usa ka pamilya nga akong nabatian sa pikas barangay duha ka pamilya. So anyway, bisan usa lang na ka pamilya ang natangtang, sayang kaayo kay ngano nga nadala sila sa mga pagpandaot sa kaaway. Kay lagi klase-klase ang ilahang pagpandaot nga hugaw lagi kuno ang ilahang panghunahuna mahitungod ni ining gingharian. Ug kay ang katuyuan kuno sa gingharian tingali kuno og dautan. So ato karong sutaon kung dautan ba ang katuyuan sa gingharian or sila nga mga libakira, sila nga mga naghukom nga walay basihan. So atong klaruhon, kami ba diri sa gingharian o sila nga mga hilig mangdaot? Diri sa atong Philippine Constitution sa balaod sa Pilipinas, diri nato unahon pag timbang atong sutaon kinsa ang adunay daotan nga katuyuan. Kay ma-mention gani sila nga ang mga libakira ni diri sa Philippine Constitution, ang mga hilig mandaot ay musunod ta sa ilahang pamaagi. Pero kung ang gingharian may gipangita sa atong Philippine Constitution, ay dapat sila musunod di ay niining atong gitukod nga gingharian karon. Sa Constitution of the Philippine Republic, Preamble, ingon diri, we the sovereign Filipino people imploring the aid of the Almighty God in order to build a just and human society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution. So unsa daw ang gihingyap sa ato ang batakang balaod? Okay, mismo ang atong konstitusyon nangita sa aid of the Almighty God. Pero we the sovereign Filipino people imploring the aid of the Almighty God. Okay. Nangita sa aid of the Almighty God ang ato ang balaod. Dili man day ka ng mga nagsigig pandaot sa ato Unsa man ang aid of the Almighty God? Atong sabto ng aid of the Almighty God. So may aid, of course, ang aid mao ni siya ang pinaka basic nga tambal, pinaka nahaunang tambal. Okay, sa Daniel chapter 2 verse 44, unsa bay tambal nga mugnaon sa Dios aron mawagtang kining tanan nga mga kadautan, kining kangit-ngit nga mihari sa kalibutan. Okay, diara ang tambal. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. Unsa daw ang aid of the Almighty God? It is a kingdom. Ang gingharian, ang pamaagi sa gingharian di ay maoy gipangita sa atong konstitusyon. That is why ang atong konstitusyon ang gibasihan sa ato ang batakang balaod mao ang mga nakasulat sa Biblia. The aid of the Almighty God. Okay, so dili di ay kami mo'y kontra sa ato ang balaod. Kana ding mga tao nga nagsigpandaot sa ato mao din na say kontra sa ato ang balaod. So tungod kay kana sila mga uneducated man lagi, nga wala pud siguro in town na sila maka-eskwela. Kung naka-eskwela man wala pud mamati sa ilahang mga teachers. Mo na karon nga samtang na nagdako sila, doon na sila gitawag natog prejudistic nga mga pagkatao, kana bang muhukom nga walay klarong basihan
So dili kita mosunod ni ana. So kadtong mga nakabati hinaot nga usa mo maghukom, observe usa ta. Sagaran manggod in town akong mga nasugatan, mga ila pod in town pasumban nga wala sila naabot nga grado. Anyway, do na may tinaabtan nga mga tao nga mga gagmay ra in tawag nakuha nga grado apan dunay mga respeto. Oo, mamati pa gani sa ato pero doon na gyud mga tao di nato malikayan nga kusog kayo mudaot sa ato nya diri di ay sa atong Philippine Constitution ang mismo ang balaod nato ang gipangita sa ato ang balaod, the aid of the Almighty God, kani di ay gingharian, which is according to our law, this is the only way, this is the only solution para mapuksa nato ang kadaotan nga mihari niining atong nasod og sa tibuok kalibutan. So diya pa diri giingon sa ubos, under the law, the rule of law and a regime of truth. Ang gusto sa atong balaod nga muhari gayud ang kamatuoran. So busa kinsa man ang kamatuoran, mao ang Dios. Ang Dios lamang mao'y source sa kamatuoran. So kung dunay gustong buhaton ang Dios, gisunod kana sa atong balaod. That is why gitagaan kita karon tanan relihiyon, gitagaan kitag kahigayunan nga mubarog kay gipangita karon sa atong konstitusyon asa gyud ni ang tinuod nga relihiyon. So that is why diri sa atong balaod maingon section 5, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. So sa atong balaod, wala magbawal nga mag-establishar tag religion. Basta ang atong religion mao na ang tinuod. Mao gipangita sa ato ang konstitusyon nga dapat ayaw in town pagtuko diha og relihiyon tungod kay kwartahan ka lang. Kinahanglan make sure nga kanang imong gitukod nga relihiyon mao kana ang kamatuoran. Mao nay gihingyap, gihangyo sa atong balaod nga buhaton in town sa mga magsasangyaw because nangita kita nga naningkamot kita nga muhari ang kamatuoran dinhi sa ato ang nasod. Karon, that is why nagtukod kita og gingharian dinhi sa Visayas kay nasayod kita nga ang tinuod nga gingharian dinhi sa Visayas manukad. So Daniel chapter 2 verse 44, ang Dios magatukod og gingharian apan asa man magsugod ang iyang gingharian, gibutangan ka nag-sign sa mga kaparian. Amo nang gibutangan ta diri og Santo Niño. Kanang Santo Niño wala na siya pasimbahi sa mga pari Daghan karon ang mikontra ni ana. Pero kanang Santo Niño sign lamang kana siya nga niya ang Dios, niya si Kristo maghari dinhi magsugod ang iyang divine government or gingharian. That is why nagunit na siya kalibutan. But pasabot dinhi muhari si Kristo sa tibuok kalibutan. So sa China, ang ilang iisa mao ang dragon tungod kay gusto nila ang dragon system. Diri sa Visayas magsinulog ta kada Enero tungod kay ang atong gusto mao ang man-child system or ang tinuod nga gingharian, ang tinuod nga divine government sa Dios. Ni adi ay sa Visayas, pero asa dapit sa Visayas ang tinuod nga gingharian. So ni ana karoy gipadala ang Dios nga hari aron mag-guide kaninyo aron matukod ang tinuod nga relihiyon sa Dios, ang tinuod niya nga gingharian ug ang kamatuoran. So that is why diha sa kasulatan miingon, nang iyong sabihin hanapin ninyo ang aking mukha, ang aking puso ay nagsabi sa inyo, ang iyong mukha, Panginoon, ay hahanapin ko. So ang naong sa Dios adunay duha ka kahulugan. Ang physical mao ang naong sa hari ug ang spiritual mao ang gingharian or ang sistema nga iyang gidala. So dapat imo nang pangitaon ug kung nakit-an na nimo ang hari, dapat musunod kaniya ug muduol kaniya. So pareha ba sa mga sa three kings?
Sa dihang nahataw na ang hari didto sa Israel, bisan layo kayong ilang gikanan, nagsakay sila kamelyo, ningadto gyud sila sa bata kung asa na tao, tungod kay naibalaod sa kasulatan nga pangitaon gyud nimo og sundon ang hari. Ug karon, aduna na po'y hari nga natawo diri sa Pilipinas, dinhi sa Visayas, no dapat imong buhaton kung unsay gibuhat sa Three Kings ug sa mga apostoles. Dapat mosunod ka sa hari ug dili ka magpagahi sa imong kasing-kasing. Kay kung dili ka mosunod, but pasabot nagsunod ka na pud sa imong kaugalingon. So sa may mga patunay nga niya sa Visayas ug asa man dapit sa Visayas ang Dios moabot. So that is why atong nasabtan nga ang naong diay sa Dios, ang iyang mukha adunay duha ka kaulugan. Ang naong sa hari nga iyang gipadala mao kana ang naong sa Dios, ug ang spiritual niya nga naong mao ang sistema or gingharian nga iyang gidala. So dapat masabtan nato kung asa ang Dios moabot. O diri sa Salmo 50 kutob sa 3, atong largohon sa pagbasa ang 3, mingon diri, ang aming Dios ay darating at hindi tatahimik, isang apoy na mamumugnaw sa harap niya at magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. Saan daw ang Dios darating? Asa man daw kuno ang Dios moabot? Dunay sign. Una, apoy. Pangalawa ay magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. Asa dapit sa Visayas ang gilibutan og dakong bagyo ni adtong November 8, 2013. So dinhi sa Region 8. Ni adi ay sa Leyte ang hari karon. That is why, sabi dito, hindi siya tatahimik. Pag abot sa hari, hindi talaga siya tatahimik. Sasabihin niya talaga ang katotohanan. Sasabihin niya sa mga tao kung ano ang totoong sistema. Sabi ito, ang aming Diyos ay darating. So, ang hari kasi, kapag darating yan dito sa lupa, yan ay Diyos sa lahat ng mga tao. So, ang uban naman, maingon, Brad, Diyos daay ka nga hari. So that is why si Jesus sa dito pa siya sa Israel, nagpaila siya nga siyang hari. Siya ang Diyos sa katawhan sa Israel. But pasabot, siya ang representative sa amahan dinhi sa yuta. So ang hari karon, ang Holy Spirit ni ana po di sa Leyte, mao gihapon ang representative sa amahan og ni Hesukristo dinhi sa yuta. Kay sa ancient language, sa pamaagi sa pamulitika, ang hari mao kana ang Dios dinhi sa yuta. So whether you like it or not, mutuo ka man og sa dili, managingon nga kung dili ka mutuo, mabiyaan ka sa biyahe. Nabiyaan ka sa kamatuoran. Og dugay ka makadawat ni ana nga kamatuoran, nganong ang hari kuno Dios man nga kanana ang tao ra man na siya. So that is why giingon diha sa mga kasulatan, tao lamang kana siya apan naaning sulod ang espiritu sa Dios kaniya. Mao na nga nahimo siyang Dios ug tungod kay siya ang nagdala sa authority ni Jesus Christ ug sa ni Heavenly Father dinhi sa yuta. Totoong malaking bagyo sa palibot niya. So physical mao katong Yolanda, ang spiritual, that is why ang tinuod nga hari libutan kana siya bagyo sa kalisdanan. Okay, so diri sa verse 5 ug sa verse 4, siya ay tatawag sa langit sa itaas at sa lupa upang mahatulan niya ang kanyang bayan. So panahon na pala ngayon ng paghahatol. Lahat ng mga naniniwala sa hari ay maliligtas at mga children of light. Ang hindi naniniwala sa hari ay hinatulan na children of darkness. So kung ningtuo ka karon sa hari, you are a children of light. Ug kung wala ka karon mituo sa pag-abot sa hari, you are a child of darkness. Sa ang aking mga banal sa akin, yaong nangakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. So maning pisanin mo ang aking mga banal. Bot pasabot sa Binisaya pa, tipuna sa ting-ob ang akong mga balaan nganhi kanako. Okay, mo na ni karon ang panagtigom sa ting-ob. That is why gitawag tag the unity in diversity. Nga bisan nagkalain-lain ta direk tinuhuan, nagkahiusa ta sa usa ka gingharian. So
nindot kaayo kung ang usa ka tawo motuo niini. O ang uban moingon nga, Brad, di mi motuo nga kanang gisgutan diha late na kay daghan man kunog bagyo nga ning agi. Di man lang kuno kay katong Yolanda. Sa Amerika pug kuno giagian man pug kuno nga tuog bagyo. Pero atong basahon ang verse 1 kung Amerika bang gisgutan diri. Ingon diri, ang makapangyarihang Dios, ang Diyos na Panginoon ay nagsalita at tinawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon. Okay, from the rising of the sun. So in other translation, from the east, gikan sa silangan, dili sa west. So silangan day ang Amerika. So gikan og east, from the eastern land. That is why ni ata tanaw nimo ang mapa, ni ata sa far east ang Pilipinas. Ang uban mo supak nga wala kuno ta sa far east, naa kuno ta sa southeast. Nahimo man lang tang southeast tungod kaning apil kita ng Southeast Asian nation. Pero sa unang panahon, we are popular nga ang Pilipinas nahimutang ta sa far east, halayong silangan. That is why sa dihang dunay gubat, gitawag diri og USAPI, United States Armed Forces of the Philippines, from the Far East. United States Armed Forces from the Far East. Muna siya ang mga sundalo sa una diri. Wala mo ingon diri ang mga Amerikano nga Southeast Far East ang description nila sa ato ang lugar. So, ang gisgutan daay diri gikan sa Eastern Land. Diha sa Eastern Land pangita diha og dakong bagyo, libutan ni ako no ang hari. Kanang Dios diha nga gisgutan, hari kana. Mao kana ang tao nga sudlan sa Dios sa iyang espiritu. Mo nang nahimo siyang Dios. Kay tao lamang na siya apan nagdala siya sa lisensya sa authority sa Dios. Mutuo ka man og sa dili. Katong nintuo, mulagi na, they are children of light. Katong mga nagduda pa, children of darkness. Naa pa sa kangit-ngit. So that is why diri kung nisakay ka sa tinuod nga gingharian, diri, then cometh the end when he shall have delivered up the kingdom to God even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. So then cometh the end. So maning the end, katapusan. When he shall have delivered up the kingdom to God even the Father. So kingdom, gingharian. So dapat nimong masayran asa ang Dios magtukod og gingharian, libutan ka nagdakong bagyo matud pa ni Haring David sa Salmo 53, og gibutangan ka na og simbolo kanang lugara. That is why diri ang unang misa sa Santo Niño diri sa Leyte sa Limasawa. That is why dinhi ang gibutang ang imahen sa Santo Niño. Wala na pasimbahi, sign ka na siya nga niya ang paghari ni Kristo sa Visayas.